ang nakapansin at nag-viral ang isang lumitaw na lalaki na ang kanyang kwento ay mahirap paniniwalaan. Nagpakilala siya na tunay na pinuno ng mga Kristiyano at mga Muslim. And there has never been a man in history who claimed to be that comforter, except the best of all prophets, the master of mankind, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nagpakilala din siya na tunay daw na kahalili ng ating Panginoon Jesucristo at ni Muhammad. He became the inheritor of the messengers, the successor to Jesus. At nakaakit siya ng pansin ng karamihan, kaya nag-viral ito. Ang pangalan niya ay Abdullah Hashim, pero ngayon nagpakilala siya bilang Aba al-Sadiq, na ang ibig sabihin, Father of the Truthful. Nagpakilala din siyang Santo Papa. And the father of mankind, the true Pope. Nakahanap ngayon ng katapat ang nakakulong at tumakbo sa pagkasenador na si Pastor Apollo Kibuloy. Patiin ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Amen. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Yan na, ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Tatalakayin natin ito. Pilipinas para ang bigas. 5 pesos na lang ang kilo. Tutuhanin ko yan. Kasi ako nang may-ari ng sanlibutan. Amen. Pasalamat kayo ako nang may-ari. Ganyan ang gagawin ko. Yan. May balak para si Pastor Apollo Kibuloy na tatakbo pagka-presidente. Kung siya daw ang maging presidente, gawin niyang 5 pesos na lang ang kilo ng bigas. 5 pesos na lang dahil siya daw ang may-ari sa mundo. Ngayon, may naging bagong katapat si Pastor Apollo Kibuloy. Nagpakilala itong apo daw ni Muhammad. Kahalili ni Muhammad, kahalili ng ating Panginoon Jesucristo daw siya. At Santo Papa pa. Siya daw ang tunay na pinuno ng mga Kristiyano at Muslim. Yun ang tinatawag na indifferentism kahit anong reliyon. No? Pinapasukan. Tatalakayin natin ito mga kapatid. Samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? Welcome po. At sa mga bago pa lang, inanyayahan natin, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live bilang suporta sa ating channel. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat at mga suking taga-subaybay? Welcome po. So, nabulabog ang lahat nitong paglitaw sa isang nagpakilalang apo ni Muhammad at isa sa mga faction ng relihiyong Islam, no? Sa maliban sa Ahmadiyya, ang kanya palang sikta ay Ahmadi, no? So iba yung Ahmadiyya, no? Bago ito mga kapatid, at kinukumbine niya yung Kristiyano at yung mga Muslim. Dahil nag-claim siya daw ang tunay na leader ng mga Muslim at mga Kristiyano. At ang lahat dapat maniniwala sa kanya. Walang pagkakaiba din kay Pastor Apollo Kibuloy. Na kay Pastor Apollo Kibuloy, lahat na kaluluwa, dadaan daw sa kanya. Siya ang magperma. Problema, nasa kulungan siya. Pero,
patuloy pa ang kampanya niya kahit nasa kulungan. At napansin ninyo mga kapatid na kung siya daw ang magiging presidente, ano daw ang sabi ni Pastor Apollo Kibuloy? Gawin niyang 5 pesos ang kilo ng bigas. At hindi lang yan, pag siya ang magiging presidente, ano daw? Ano daw ang kondisyon ko kung ako ang mamuno sa bansang ito? Isa lang kondisyon ko. Isa ang kondisyon ko, ito lang. Alisin ang Senado, alisin ang Kongreso. Di totoo yan. Lahat ng budget lagay sa kamay ko. Lahat ng pera ng Pilipinas, 5.6 trillion ilagay sa kamay ko. In 5 years, gagawin ko superpower ang Pilipinas. Bola lang yan. Walang magnanakaw kahit 5 at walang makikialam na magnanakaw kahit 5 pag kayo ay tumulong sa akin. Walang magnanakaw na katulad ng nakikita natin ngayon. Gusto kayong tumulong sa akin, you must be super honest when it comes to pera. Tuwag kita. Hey! Ganon. Yan ang totoo. Nakita niyo yan sa bansang Korean. And still, naniniwala pa rin sila. Mga DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo. DDS, mga tanga, mga bobo. Maraming may akusa sa akin din sa bansang Korean ng mga ulupong dyan, pero financial, tanungin ninyo ang buong kingdom citizens. Okay, yon. Pag siya ang magiging presidente, yon ang plano daw niya mga kapatid. Pero bago diyan, acknowledge muna natin ito mga pumasok sa comment section, no? Acknowledge muna natin. Okay. Welcome sa mga pumasok ngayon. Ating tatalakayin ito, lalo na itong bago lang lumitaw na nagpakilalang propeta at apo ni Muhammad at siya daw ang tunay na Santo Papa. So, si Kanjulay Ragasa, mayong hapon, si Brad Ernie Kabasag, si Hungarian Susid, Elo, si Rick Analisa Uso, si Ani Kabasag, si Kenjulay Ragasa, Brad Windel, na ako'y gi-chat nimo sa Messenger. Unta sandali. Hanapin natin. Ang dami kasi ang mga nag-message. Di ko basa lahat, dami, no? May mga request iba't iba. Sige, hanapin ko July. Ito may nakita ko. Sandali. Saan ba? Kinjulay. Meron pala. Ang haba nito sige mamaya. Windel unsay pasabot. 3 times nako nagdamo ginawa mo akong tagabasa ng panaginip occult yan pero sige lang tignan natin yan mamaya kapatid. Alam nyo, pag ang panaginip ay may tagabasa kung ano ang ibig sabihin ng panaginip, occultism yan. Bawal yan kapatid, no? At maliban dyan na karamihan batay sa Ministry of Liberation, Exorcism and Deliverance, yung mahilig sa pagbasa ng panaginip, magresulta yan sa tinatawag na sonambulistic demonic possession. Ano ba yung sonambulistic demonic possession? Ang sonambulistic, yung natulog siya, biglang tumindig, naglakad at nakarating sa isang lugar na di niya alam bakit nakarating siya doon. Si Faith Fullness,
Maayong adlaw bro Win, watching from USA. Uy, alauna 15 ng madaling umaga para dyan. Ingat kayo mga kapatid. Magginaw ba dyan? Si Sandiv QS, walang magnanakaw katulad si Roselda Ibuan, si Mama Ningning Reyes, Dani Rosalinda Ibuan, Mary Jean Blackio sa Jeddah, at si Ronnie Castidad, Antichrist, nagsimula, Antichrist, plural, unang Juan 2:18. Si Mary Manato, mayong hapon. Si Mary Manoto dyan sa Macau. Si Free Afi Tagupa dyan sa Canada. Okay, ingat kayo dyan mga kapatid, no? Dami din pala nagsubaybay natin sa ating Facebook. Si kapatid na Dory Rocha, si G. Pasos, Ping Molina Stihano, at si Pats Martinez, si Dory Rocha, sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay nito, si Joey Natividad, Atit Bakaron, si kapatid na Leo, Dr. Leo Naparota, hello kapatid, si Georgina Rice, at sa lahat nating mga kapatid, Cabs Gian, at si Emerson Retisa Makintura. Okay. So, simulan na natin mga kapatid. Kilalanin natin ito. Dahil kahit tulad ni Pastor Apollo Kibuloy na nagpakilalang self-appointed Son of God, ang daming nadala din niya. No? Dami. Si Felix Manalo na nagpakilalang anghel, dami ding nadala. Si Ellen Goldwhite sa Seventh-day Adventist na nagpakilala ng propeta, dami ding nadala. Bakit ganon? Si Charles Taze Rosel sa Saksi ni Jehovah na nagpakilala ding propeta, dami ding nadala. Ito'y dahil marami talagang mga pamilya na mga Katoliko na nagkukulang sa pagbigay katisismo sa aral ng simbahang Katoliko kaugnay sa pananampalataya. Kaya nga si San Anselm of Canterbury, sabi niya, Fides Quaerens Intellectum, na ang ating pananampalataya ay dapat makarating sa pag-uunawa. Ating tatalakayin ito mga kapatid. Kikilalanin natin ito. Katapat ni Pastor Apollo Kibuloy. May ang nakapansin at nag-viral ang isang lumitaw na lalaki na ang kanyang kwento ay mahirap paniniwalaan. Nagpakilala siya na tunay na pinuno ng mga Kristiyano at mga Muslim. And there has never been a man in history who claimed to be that comforter, except the best of all prophets, the master of mankind, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nagpakilala din siya na tunay daw na kahalili ng ating Panginoon Jesucristo at ni Muhammad. He became the inheritor of the messengers, the successor to Jesus. At nakaakit siya ng pansin ng karamihan, kaya nag-viral ito. Ang pangalan niya ay Abdullah Hashim, pero ngayon nagpakilala siya bilang Aba al-Sadiq, na ang ibig sabihin, Father of the Truthful. Nagpakilala din siyang Santo Papa. And the father of mankind, the true Pope. Nakahanap ngayon ng katapat ang nakakulong at tumakbo sa pagkasenador na si Pastor Apollo Kibuloy. Batiin ako na nga yung katotohanan.
Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Yan na, ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Tatalakayin natin ito. Pilipinas para ang bigas. 5 pesos na lang ang kilo. Tutuhanin ko yan. Kasi ako nang may-ari ng sanlibutan. Pasalamat kayo ako nang may-ari. Ganyan ang gagawin ko. Kung manalo si Pastor Apollo Kibuloy sa pagka-senador, baka sisingilin ninyo na asan yung sinabi mo na magiging 5 pesos ang kilo ng bigas. May lusot pa rin si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? Sinabi niya pag siya ang magiging presidente. Pag siya ang magiging presidente, tutuhanin niya na magiging 5 pesos na daw ang bigas. Siya daw ang may-ari ng buong mundo. Bakit kailangan pa kung siya ang may-ari ng buong mundo? Bakit kailangan pang ibinta niya yung bigas ng 5 pesos? Okay. Kikilalanin natin itong si nagpakilalang nag-viral din na leader daw ng mga Kristiyano at mga Muslim at siya'y apo ni Muhammad at kahalili ng ating Panginoon Jesucristo. Siya din ang tunay. Sino ba itong taong ito? Matindi to. Nag-aral talaga ng iba't ibang religion siya. Kung si Felix Manalo at si Kibuloy ay nagbasa lang, no, sandali, si Crusader Bro Windel, at tanong ko, paano po ba makakuha ng sweldo ang Papa, Vatican at Roman Catholic priest sa buong mundo? Sa tulong ng mga offering ng mga tao, diyan kukunin ang Crusader, kukunin ang mga pangangailangan ng mga kaparian natin, pangangailangan ng simbahan. Kaya may obligasyon tayo para sa pagtulong din sa simbahan. Sa Vatican, 'di ba makita ninyo ang dami mga nagbibisita doon. Kuha din sila para sa tulong pangangailangan. No? At tuloy muna natin ito. Si Eduardo Nuevo Elo, kulang sa Kalabit lang ang mga taong iyon. Pero kahit sa isip natin na kulang sa Kalabit, ang dami pa rin na madala nila. Walang bahala ang mga ganito. Dahil dami ding madala nila. At dami ding naniniwala. Dami ngang naniniwala ni Pastor Apollo Kibuloy na appointed son of God. Itong si Madi, dami na ding naniniwala sa kanya. May mga tagasunod na din siya at pinaniniwala ang propeta. Pakinggan natin. Mula pa sa kanyang kabataan, hindi lamang basta interesado si Abdullah sa relihiyon, talagang nahumaling siya rito. Sinaliksik niya ang kakaibang mga aral na hindi kayang basahin ng karamihan. At ang pagkamausisan niyang ito, ay So, anong aral na sinasaliksik kaya niya na hindi daw umano kayang basahin ng karamihan? nagbukas ng mga portal patungo sa mga mapanganib na ideya. Yung tinatawag na portal para sa mga Kristiyano, mga kapatid, galing yan sa term ng mga occult din sa ibang religion, no? At magiging opening yan sa tinatawag na extraordinary demonic attack. Nag-aral pa siya ng comparative religion sa Indiana University, Purdue University. Sa unang tingin, parang wala namang masama. Pero So, di baliwala ito. Nag-aaral talaga ng religion sa isang university. Si Kibuloy ay pumunta lang sa bundok. Pagkatapos, may nagsabi na siya appointed son of God na. Si Felix Manalo, nagkulong lang sa
asilid, 3 araw, 3 gabi, walang kain, naging anghel na. Pero itong taong ito, pinag-aralan niya ang iba't ibang religion. Ang simpleng pag-aaral ay unti-unting naging isang bagay na mas nakakabahala. Naging tagapagturo siya ng mga katuroang kakaiba. Nagbago ang lahat nang lumipat siya sa Egypt. Ang mga nangyari sa mga lansangan ng Cairo, ang nagsilbing pundasyon ng mga nakakagulat na pahayag na ginagawa niya ngayon, mga pahayag na nagpapaniniwala sa ilang Kristiyano. So may mga Kristiyano talagang nadala niya. May mga Muslim din na nadala niya, bagong sikta. So ang iba yung sikta pala na Ahmadiyya dahil ang sa kanya Ahmadi, no? Ahmadi. Okay, tuloy natin. Na nasasaksihan na nila ang katuparan ng propesiya sa kanilang harapan. Dahil kapag narinig mo kung ano ang itinuturo niya tungkol kina Jesus, Mohammed, at ang Pope, mauunawaan mong hindi na lang ito basta kakaibang mga ideya. Lalong lumalaki ang panlilinlang. Maliban dyan, sinabi niya na napatay daw umano si Pope Francis sa pamamagitan ng chanting ng mga kaanib niya. Ibig sabihin, kung yun ang kanyang pahayag, parang sumpa, curses. Pero alam naman natin, namatay sa sakit, sa pagkatapos ng Easter Sunday blessing, no, ni Pope Francis. Then panalangin din natin mga kapatid, malapit na ang Papal Conclave para magpili ng bagong Santo Papa. Ngayon, si Aba al-Siddiq ay ang pinuno ng isang lumalaking pandaigdigang kilusan. Tinatawag itong Ahmadi Religion of Peace and Love. So Ahmadi Religion. Iba yung Ahmadiyya mga kapatid na daming mga yung sinabi ng sandali muna, may tawag sa akin. Yung sinabi ng mga Muslim na di sila nahati-hati. Di yan totoo mga kapatid. Ang kadalasan marinig natin sa mga Muslim na di sila nahati-hati, nag-iisang religion, Islam lang. Di yan. Ito'y isa sa mga faksyong lumitaw ngayon. At kahit na tila mapayapa ang pangalan ng kanyang kilusan, maaaring may mas madilim na bagay na unti-unting umuusbong sa ilalim ng lahat ng ito. Inaangkin niyang mayroon siyang mga tagasunod sa mahigit 40 bansa. Tahimik silang lumalago, nag-oorganisa, at nag-aantay. Nagsimula na rin siya ng mga satellite TV channel, gaya ng Black Banners of the East. Naglathala siya ng sarili niyang mga kasulatan, kabilang ang pinakabago niyang akda na pinamagatang The Mandas Manifesto. So kung ang Mormons meron silang sariling Book of Mormons, kung ang Muslim meron silang Quran, kung ang Iglesia ni Cristo meron silang Pasugo, at ang itong Seventh-day Adventist meron silang Ministry Magazine, siya din merong sariling kasulatan. At sa loob ng manifesto na iyon, may mga nakakakilabot na ideya na, kapag lumaganap, maaaring magbago ng lahat. Sa loob ng manifesto, malinaw na malinaw ang sinasabi ni Aba al-Siddiq. Naniniwala siya na bawat lungsod, bawat kilusan, bawat revolusyon ay dapat may iisang pinuno na pinili ng Diyos. Ayon sa kanya, walang halaga ang pagpili ng mga tao pagdating sa pamumuno. Sa madaling salita, walang saysay sa kanya ang demokrasya. Ang kalayaang pumili ay isang ilusyon, at ang pagboto ng nakararami ay isang bawal na gawain. Nagbabala siya na ang mga lipunang hindi siya kinikilala ay mauuwi sa kaguluhan, karahasan, at pagbagsak. Itinuturo niya na ang mga pangalan ay matagal nang naisulat, at kabilang daw ang kanyang pangalan roon. Naniniwala siyang tinutupad niya ang isang plano na walang sinumang tao ang makapipigil. At kung mali ang kanyang mga pahayag, pero sinusunod pa rin siya ng mga tao,
maaaring humantong ito sa isa sa pinakamatinding panlilinlang na espiritual sa ating henerasyon. At narito ang nakakakilabot na katotohanan. Hindi siya nananawagan ng pasensya. Hindi niya sinasabing maghintay ng tahimik ang kanyang mga tagasunod. Inuutos niya sa kanila na kumilos, ngayon na. Kung hindi tayo magmamasid ngayon, baka wala na tayong magawa bukas. Sa kanyang mga sulatin, inuutos niyang talikuran ng mga tapat, ang mga huwad na pinuno, at tuwiran niyang tinutukoy ang mga simbahan, gobyerno, at maging ang mga relihiyosong leader. Dahil kung magpapatuloy ito, Delikado itong grupo na ito na nagbuo na naman ng makabagong kulto, mga kapatid. Kulto talaga. nang hindi napipigilan, ang relihiyong tila mapayapang religion of peace and light ay maaaring maging kabaligtaran ng kapayapaan. At hindi dyan nagtatapos ang lahat. Hindi lang basta naghahangad si Aba al-Sadak na mamuno ng isang bagong relihiyosong grupo. Gumagawa siya ng mga nakakagulat na pahayag tungkol kay Jesus, at maging sa mismong pundasyon ng Kristyanismo. Inaangkin niyang siya ang tunay na tagapagmana ni Pedro, na siya raw ang totoong papa. Hindi lang siya isang guro ng relihiyon, hindi lang isang tinig, So, ang layo talaga ng kaniyang imagination. Imagine, siya pamangkin daw ni Muhammad. Siya ay tagasunod ni Muhammad. Pagkatapos, itinuturo pa niya si Muhammad at ang Panginoon Jesucristo ay magkapatid. Di nag-imbento siya ng sariling story. Paano nagiging magkapatid na napakalayo ang gap ni Muhammad at sa Panginoong Jesucristo? At alam niyo naman sino ang ama at ina ni Muhammad. Ang masaklap pa diyan sa kanilang tradisyon, no? Yung mga magulang ni Muhammad ay nasa impyerno daw. Oh. So, sabi niya magkapatid si Muhammad at ang Panginoong Hesukristo. Siya ay pamangkin ng pamangkin daw siya ni Muhammad. At siya ang kahalili ng ating Panginoon Jesucristo. So, di ba naisipan niya, kung magkapatid, di pamangkin din siya. Pero bakit nagiging kahalili na? Okay, tuloy natin. Angkin niya ang sukdulang kapangyarihan. Itinuturo niya na pagkatapos ni Pedro, si Muhammad ang nagmana ng pamumuno sa bayan ng Diyos, at ngayon daw, nasa kanya na ang kapangyarihang iyon. Sa kanyang isipan, siya ang tulay sa pagitan ng Kristyanismo at Islam, at ang lehitimong pinuno ng dalawa. Ginagamit pa niya ang mga talata sa Biblia, bilang patunay sa kanyang mga pahayag. Sandali lang, may nabasa ako galing kay Eduardo Padpad. Paano ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 4 hanggang 5? May patawa-tawa pa siya. Madali naman yang ipaliwanag, kapatid na Eduardo Padpad. No? Madaling ipaliwanag. Una, marami lang mga kaanib sa siktang tatag ng tao ang gumagamit na diyan na hindi talaga alam kung ano ang ibig sabihin diyan. Kung basahin yung mabuti ang nakasulat diyan, napakalinaw na iyon ay kaugnay sa tinatawag na idols. Ano ba yung idols? Idols, Diyos-Diyosan yan. Anong definisyon ba ng Diyos-Diyosan? Alam nyo ba kung anong definisyon ng Diyos-Diyosan? Mas mabuti, research naman pag may time. Pakita natin kung ano ang definisyon sa Diyos-Diyosan dahil ang konklusyon kasi, bago natin ituloy mga kapatid, ang konklusyon kasi ng ibang mga sikta na makabasa diyan ay para sa kanila, dahil sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 2 hanggang 5, una, sa Protestant na aklat na ang pamagat ay Harper's Bible Dictionary, ito'y mabasa natin.
no, page 567. All idols are images, but not all religious images are idols. Yun ang ibig sabihin ng salitang idols, for your information, no? Pero ang tanong dito ay ito, lahat ba na mga larawan, Mr. Eduardo Padpad, diyan sa Biblia ay ipinagbawal ng Diyos at ito ba'y Diyos-Diyosan? Bakit? Kung lahat ng mga larawan, how about ang katabing talata, Exodo 25, 17-22? Diyos mismo ang nag-utos. Gumawa ka ng lukluka ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito ay 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito. See? So, dito pa lang, makita ninyo na hindi pala lahat na mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos. Kaya, ang tanong, sa bagong tipan ba, pag Biblia ng Protestante ang gagamitin natin, Biblia ng Protestante dahil nasalin, bakit salin ng Protestante? Natural. Pag Katoliko nasalin, sasabihin nila na bias yan. Mas mabuti Protestant na salin, the Living Bible. Anong sabi? O foolish Galatians. Galatia chapter 3 verse 1. O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Ano daw? Itinaas ni San Pablo. Ano itinaas niya? Ang placard sa harapan ninyo. At ano ang nasa placard? Kasama ang larawan ni Kristo na namatay sa cross. O, yan. Salin yan. Kaya para sa mga allergic ng larawan, di pala yata nila yan na basa, no? Na sa Biblia, hindi lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan. May mga larawan na ipinagbabawal ang Diyos, pero may larawan din na inutos ng Diyos. Kaya nga, kung basahin niyo ang ikalawang mga Kronika Kapitulo 3, versikulo 10, may ginawang rebulto ng mga kerubin sa loob ng kabanal-banalan. Oh. So, mabasa natin yan. Oh. Na sa loob ng kabanal-banalan ng Diyos, bahay ng Diyos, may rebulto ng mga kirubin. At hindi lang yan. Sa Protestant na salin, tingnan niyo sa Isaiah chapter 56 verse 5. Then I will set up a monument in the area of my temple. Ano daw? Sa templo, meron daw, Diyos mismo ang nagsabi, lagyan niya ng monumento. Kaya kung lagyan niya ng monumento, at sa Ezekiel 41, 17-22, ang templo ng Diyos ay may mga larawan, abay, mag-isip-isip na kayo. Mag-isip-isip na kayo. Kung kayo'y nagpupulong sa loob ng tinatawag niyong templo na walang imahe ng mga banal, abay, ito ba'y templo o ito'y isang budiga? No? So, diyan, hindi lahat ng mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos. Isip-isip naman. Itinuturo niya ang sinabi ni Jesus kay Pedro, "Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia." Mateo Kapitulo 16 versikulo 18. Ngunit heto ang problema, kapag sinimulan mong baluktutin ang mga kasulatan sa ganitong paraan, bumubukas ang pinto sa panlilinlang at pagkawasak.
Matapos pumanaw si Pope Francis, gumawa si Aba al-Sadiq ng isang hakbang na lubhang nakakagulat, na nagdulot ng pagkabigla sa maraming Kristiyanong grupo. Idineklara niya na ang kamatayan ni Pope Francis ay hindi aksidente. Ayon sa kanya, ito raw ay isang kababalaghang espiritual, na pinasimulan ng panalangin at mga sigaw ng kanyang mga tagasunod. Yan, sinasakyan lang nitong bagong sumulpot ngayon na kakompetensya ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kapatid. Sino ba ang mag-imagine, mag-akala na sa kapangyarihan ni Pastor Apollo Kibuloy, sa kanyang malawak na impluensya, dahil maliban na siya ay dating advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang dami niyang mga kaibigan na senador, di ba? Kahit nga si Senador Jaime Marcos, kaibigan niya. At nagiging parang abogado niya dyan sa Senado. Okay, ito ang kapangyarihan ni Pastor Apollo Kibuloy at ang kwento ng kanyang kayamanan. Ang taong ito, depende sa iyong pananaw o paniniwala, ay isang tunay na propeta. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. If you want to be saved, come through the sun. Hallelujah! O isang negosyanteng ginagamit ang pangalan ng Diyos para kumita. Sandali muna, no? May nabasa ako dito na ano daw, si Bernal, hello kapatid Bernal, sabi niya, yan ang pinaglalaban ng INC, na sila daw ang tinutukoy sa Biblia na Iglesia ni Cristo. Mali po, kapatid, na sila ang tinutukoy dahil nasa Pasugo Magazine nila. Ano ba ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine? Ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine, truly Romans 16:16 refers to the church founded by Jesus Christ. The first church founded by Jesus Christ. At nasa Pasugo Magazine nila na ang sandali, may nanap ako. Ito pala. May Pasugo Magazine sila na ang Roma 16:16, di iyan tumutukoy sa Iglesia ni Kristong itinatag ni Felix Manalo. At di lang yan. Alam nyo ba kung ano ang turo ng INC? Ang turo ng INC, kapatid, na ang Iglesia ni Kristo ay ang simbahang Katoliko. Ito, sila mismo ang nagsabi niyan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Jose, yan po ang Iglesia ni Kristo. Patuloy natin. Matigas ako sa pangangaral ng tayo. God's will. Siya na. Kahit anong mga sikta na itatag, matigas talaga sila sa pangangaral. Anong pangangaral? Tithes. Tithes, sandali muna, baka emergency na yata ito. Tithes. Saan ba yun? May nagtawag sa atin. Sandali, sasagutin ko lang ito. Baka emergency na ito. Okay, tuloy natin. Ang nag-decide kung magkano ibibigay mo. Tithe, 10%. I mean, your watch could probably feed 100 families for a month. Hindi po talaga yung totoong pastor. Are you perfectly obedient? Or I will kill you if you will not obey me. You're a very successful con man. But what can you do?
Apollo C. Kibuloy, isang pastor na naging kilala dahil sa pagiging matalik na kaibigan ni dating Presidente Duterte. Naging kilala rin siya dahil sa kanyang mga sinasabing siya ang appointed son of God. Ginawa lang niya akong hinirang niyang anak sapagkat tapat ako sa kanyang mga salita. Before they can come to the Father, they go through me. Every human beings. Wala nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. At ginawa nga itong katawa-tawa ng publiko. Pinakakalaban ni Kano. Feeling ko si Kiboloy. Yung nagpainto ng lindol. Nandito din si Kibuloy na kuy-koy. Sandali, Di ko may pagkakaila. may emergency, no? May nangangailangan talaga. Okay, ipagpatuloy muna natin bago tayo magtapos dahil may emergency. Na ganito rin ang imahe na nakatatak sa utak ko kapag sinasabing Kibuloy. Hanggang sa napanood ko ang balitang ito. Muling nagkita ang matalik na magkaibigan na sina Pastor Apollo C. Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan sabay silang nag-motorbike. Hindi naman ako nagulat na magkita magkasama sila dahil magkaibigan naman tong dalawang to. Alam mo kung saan ako mas nagulat? Dito. Oo, dito. Sa sasakyang ito. Sobrang ganda at mukhang mamahalin kaya agad yung tiningnan kung magkano nga ba ito. Ito pala isang Can-Am Spyder RT na nagkakahalaga ng $31,000, mahigit kumulang 1.7 million pesos. See? Ang mahal, di po ba? Pero sino bang mag-akala na sa kaniyang malawak na impluensya at maraming kaibigan sa politika, siya'y hahanto ngayon sa himas-rihas na resulta. Maraming salamat po kapatid na Elvira Balungkit sa suporta at si Sis Duri Rocha, ang wife ni Bro Angel. Hello, dyan sa Japan. Ingat kayo dyan sa Japan, no? Sa lahat natin. Dito lang tayo mga kapatid, din lang natin tatapusin dahil may emergency, tawag talaga. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito inyong lingkod. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the